Hindi, kinausap ko siya, Brad. Tinitignan ko yung action, kumbaga Na-upset actuations. ako. Ngayon, ikaw, Tito El. Baka may gusto kang sabihin sa amin. Narinig mo naman siguro yung ibang mga sinabi namin dito. Narinig ko. Anong masasabi mo sa nag-iisang Jenny Lynn? Ano? Si Miss Jen, siyempre, pag mga ganyan, busy yan eh. So, pag ininom mo yung buhay niyan, lalo pag na-distract yan, so, hindi na makakapag-focus yan, di ba? Tama naman yung sinabi niya eh. Nag-thank you siya, nag-thank you ako, nag-welcome siya, nag-welcome ako. By a notice. Guys nililinaw ko lang guys, by a notice yun. Okay. So, paano? Sa anong paraan? So, makikita mo naman. Wait. So, kapag ginigreet mo siya ng good morning, by a notice din? Wala, hindi ako nag-good morning sa amin. Hindi mo siya sasabihin na mag-ingat ka lagi sa trabaho mo? Wala. Redundant yung sinasabi nito. Hindi ata kayo nakapagplano. Wala naman talaga. Kaya nga nagkakaroon tayo ng separate interview dapat, no? Kasi doon natin malalaman kung ano yung sinasabi ng isa at sinasabi ng isa. So dahil nandito na kayo ngayon, wala ka dito ata, umalis ka. Ngayon magkakaalaman na. Okay lang ba, Tito El? Kinakausap mo siya? Si Miss Jen, pag nasa segment kami, via segment lang din naman. Isipin nyo na lang na-chat kayo nasa kay Tito Boy Abunda kayo. Kumbaga, paano ito eh, pinagkaiba lang TV, ito live eh. Di ba? Ngayon, ikaw ba, Tito El, ginugulo mo ba yung buhay ng isang Jenny Lynn? Kumbaga, binibigyan mo ba siya ng oras at panahon? Actually, hindi. Kasi kung guguluhin mo siya, kailangan mo siya panagutan. No, hindi na totally na kailangan yung ano. Kumbaga, pinapasok mo na ba yung personal conversation? Kumbaga, kinakausap mo na siya? Hindi rin. Hindi rin. So ngayon, Kasi napapaisip ako. pag pumasok ako sa isang conversation, lalo sa private, ibig sabihin nun, tipo ko yung babae. Okay. Ngayon, sa tipo niya kasi, imposibleng hindi siya matitipuhan. Kaya lang, ang pinaka maling gagawin mo dyan, pag pinasok mo siya, tapos hindi mo tutuluyan. Which is madi-distract siya. Okay. Tama. Ngayon, Focus siya, wala. according to sa statement ni Jenny Lynn Ayn, no? Kung nagbibigay ka ng salitang, for example, ingat ka sa trabaho. So, by a notice. Hindi. Sa live, minsan nagkasabi ako ng ganun. Live. Minsan kasi yung mama ko. Live. Alam naman nila lahat yan, may pasok ako sa gabi, ganun. Okay ka lang, Ma'am Jenny Lynn? Yes. Okay. Pero Sir Tito El, seryosong tanong, single ka pa rin hanggang ngayon? Single ako ngayon. Okay. So, sabi mo kanina, di ba, hindi malabo o kumbaga siya yung babaeng kagusto-gusto talaga. Totoo yun. So, possible bang tutuluyan mo to? Hindi. Kaibigan pa. Kaibigan. So, mag-i-start ka talaga dun sa pinaka-umpisa. Pag kaibigan, kahit wala nang start doon. Kasi pag mag-i-start ka sa umpisa, liligawan mo siya. May Hindi balance. kasi, di ba, magkaibigan muna eh. Di ba? Di ba nga sabi ko, mas okay yung Papatagalin mo pa, pwede mo lang marektahin. Ay, baka mabigla eh. Matagal yan, baka dumugo yan. Hindi. Mareklamo. Pag ganun boss, lalo't malayo ako, rerektahin ko kaagad, hindi ko nakakaibigan. Pero kasi tingnan mo, tingnan niyo yung ang saya. Yung kilig, yung saya kapag hindi niyo binibigla yung tao, no? Kahit wala pa yung excitement nandiyan eh. Hindi ka man lang nagsabi na manligaw ka, pero yung yung parang feeling ko yung palitan niyo ng salita. Tumatatak sa inyo eh, no? Tapos yung respeto nandiyan. Kasi walang huwag ka mag-vibrad Po. Yung saya nandiyan.
So, ganun sana yung pamamaraan ng pagpapalaga sa kausap. Hindi yung, ay, pasilip naman. Di ba? Kasi yung, ang tatatak kasi sa'yo, kumbaga yung respeto, importansya, then kung ano yung ginawa mo dun sa tao. Tingnan nyo, wala pa sila. Pero yung, di ba, si Tito Oil, di ba? Ang hanga kay Ma'am Jenny Lynn. Si Ma'am Jenny Lynn, sayang-saya kay Tito Oil. Hindi. Di ba Hindi, sabi ko masaya kausap. Di ba, yung nakatambay ka lang lagi sa live. Okay. Hindi, ano lang din. At least, ma-share din natin sa kanila na mas maganda talaga mag-umpisa sa wala. Kaysa naman sa, hindi naman sinasabi na meron kaya relasyon na. Para sa iba. Kasi nakikita ko kung gaano, hindi man ikaw naliligaw kay Jenny Lynn, pero sa simpleng, sitwasyon na meron kayo, masaya siya Kumbaga, hindi siya nagsisi na nagpa-notice sa sayo, napansin mo siya. 'Di ba? Yung saya na yun na ibigay mo sa kanya, iba. Yun yung saya na totoo, genuine kumbaga. 'Di ba? Siyempre, Tapos Tito El yan. oo, tapos nag-uusap kayo, 'di ba? Tito El Pero yan. by the way, Lahat naman ng... kung sakali man, willing ako maging ninong. Ha? Ay. Hindi pwede si Tito sa mga ganyang boss Ay, hindi ba? Hindi ready. Wala. So, by the way, thank you so much. And nalulungkot kasi, Brad. Hindi ka pa naman na-alive. 'Di ba? Sabi ko nga, bago sa'yo, sa akin muna. Ay. Oo. Papasayin ko naman. Hindi, papasayin ko lang naman. Kala ko babasahin mo na. Hindi na pwede, Brad. Hindi Hindi pwede. na pwede. Ako, Brad. Hindi ako, pag alam ko na talaga na kaya ko talagang kontrolin yung sarili ko. Okay. Kasi Brad, hindi mapantayan ng pera, hindi mapantayan ng anuman yung pagiging magkaibigan ng isang tao. Di ba? Hindi, may yan lalo na to, halimbawa, maganda to, okay kami, binanatan ko siya. Wala na iba nang tingin sa akin pagkatapos, di ba? Tama. Maliban na lang kung gusto niya. Hindi. Hindi. Para sa akin naman, boss. Yung ganitong itsura kay Miss Jenny. For awareness lang, guys, single mother kasi to. Minsan yung mga ganitong tao kasi, guys, pag pinasok nyo tong ganito dyan, guys, kailangan seryosohin nyo. Ngayon, kung sa akin kasi, sa base sa situation ko, hindi ako ready. Masaya ako, mga kaibigan ko sila, ganun lang. Oo. Tsaka sa part mo kasi tulad na sa ginagawa mo ngayon, medyo although na nagkapalagayan kayo ng loob, pero medyo pa yan, may doubt sa sarili nila at ang hirap ang paniwalaan. Diba? Kasi ganyan ganito yung nature ng buhay natin, nakikita nila. Masaya tayo kapag kausap natin yung ibang tao. So kahit na anong klase yung depend natin sa sarili natin, for sure may sasabihin sila at may sasabihin at hindi sila maniniwala. Diba? Tsaka pwede pa ako magsalita? Sige ma'am, sorry ma'am. Hindi, kasi mas mainam yung magkaibigan lang kayo na alam mong walang masisira. Kasi pag nandiyan na pumasok na yung isang relationship, nandiyan na yung mag-aaway kayo, so sayang yung friendship, di ba? So, sayang yung nasimulan nyo. Tama. So, ayaw mong mawala si Tito El sa'yo? Hindi naman sa akin si Tito El. Ay, hindi, mawala bilang kaibigan mo. Ano ba yun? Oo naman. Okay na. Pero yung sinabi Tito El doon, sinasabi niya regarding single mom, na kapag single mom kailangan seryosohin, hindi siya applicable para sa lahat, para sa akin. Kay Ma'am Jenny Lynn, oo. Bakit? Kasi malalaman mo naman kapag ang tao disiplinado Pero kung sabihin natin to all single mom, applicable siya, na kailangan lahat ng single mom seryosohin, hindi. Hindi talaga. Kasi hindi pare-parehas ng mindset, hindi pare-parehas ng pag-iisip ng tao. There is no two person the same personality, tama? So ngayon, kung ganito nakikita natin sa babaeng to, sa ibang babae hindi. 'Di ba? Kasi ito, sabihin man niyang hindi pa siya ready. Pero totoo 'yan, kailangan niya ng partner. Kaso nga lang, piling-pili siya at pigil na pigil sa sarili niya dahil ayaw niya na magpapasok ng lalaking, 'di ba? Wawasak ulit sa buhay niya.
Yes. Ibig sabihin, siya yung babaeng naninigurado. Diba? Pero tingnan nyo yung iba. Simpleng tanong, ano yung gusto mo sa babae? Sa loob ng 3 years ko dito, guys, hindi lahat ng single mom talaga kailangan ganun. Kasi sabi ko nga, maraming single mom nag-i-exist sa mundo nang dahil lang sa libog eh. Kagustuhan. 'Di ba? Yun, nakakita ng gwapo. O yan. Kung nakakita ka lang ng gwapo, mahal mo na. 'Di ba? Ngayon, nagkaanak ka, iniwan ka. Sinisi mo na lahat ng lalaki kasi lahat ng lalaki manluloko. Pero deep inside, kasalanan mo eh. 'Di ba? Bakit? Eh, wala eh. Bumuka empanada mo dun sa gwapo eh. 'Di ba? Merong sakto lang dyan, pangit. Pero gusto kang panindigan, gusto kang, 'di ba? Gusto maging kayo, gusto kang ligawan. Anong ginagawa natin? Dinidecline natin, nire-reject natin. Then, sometimes tinatry mong i-ask yung nasa taas, bakit Lord, di mo binibigay yung lalaki na para sa akin? Binigay na sa'yo, kaso tinanggihan mo. Di ba? Kasi nga ang hanap ay gwapo. Guwapo, may dating. Saka, unang boss, sa akin, natagpo. Oh, hindi pwede sa akin to, boss. bakit? Masyado siyang mabait. Gusto ko yung sisira ng buhay ko eh. Pero sa totoo lang kasi Tito El, mabait siya. Pero hindi natin siya kilala. Naniniwala kasi ako na kahit gaano kabait yung tao, meron sa part ng buhay niya na may pagkamasama siya. 'Di ba? Mahirap galitin yung ganitong klaseng tao. Yung sobrang bait, halos hindi magsalita. Pag kinagat itlog mo yun, wasak yan. 'Di ba? Seryoso usapan tapos ka Sigurado. Tanggal talaga yung kasiyahan mo dyan. Di ba guys? So sabi nga, yung mabait na tao, wag natin abusuhin. Kasi, mahirap pag nagka-problema, hindi mo siya kilala. Hindi mo siya kilala kung paano magalit. Hindi mo kilala kung ano, hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Di ba? So, sa mga single mom, nire-respeto ko yung mga single mom guys. Pero kung ikaw yung single mom na hangin hindi ka pa natuto sa pinagdaanan mo, gwapo pa rin hinahanap mo. Huwag kang umasa na huwag kang umasa na babago yung buhay mo. Then, sisihin mo lahat ng lalaki, pare-pares lahat ng lalaki. Pero sabi nga nila, di ba, lahat tayo deserve ng second chance. May second chance tayo lahat para magbago. Minsan kasi mas masarap din na makagawa tayo ng kasalanan kasi doon tayo natututo eh. Doon tayo nagbabago. And siyempre, doon tayo mas naging matatag. Nakakuha ng experience para hindi na natin gawin ulit yung mga pagkakamali natin. Diba? Legit. Ako guys, hindi Tama na ako yan. perfecto guys. Isa ako sa dumaan sa may pinakamatinding problema. Diba? Buong mundo. Diba? Pero kasi ito lang sabihin ko sa inyo. Once na nakatagpo kayo o nandyan ako sa sitwasyon ng pagkakamali, siya lang gagawin nyo. Piliin nyo pa rin yung tama. Kasi huwag nyo piliin yung pagkakamali. Kasi once na pinili natin yung pagkakamali, never na siya maging tama. Kapag pinili mo yung pagkakamali, hindi ka magiging masaya dyan. Yes. Piliin mo pa rin yung tao kung sino ang nagtagal sa'yo. Bakit? Una sa lahat, siya yung nakakilala sa'yo. Siya yung totoong nagmamahal sa'yo. Hindi yung pagkakamali mo. Kasi yung iba, di ba? Nangyayari kasi ngayon yan. Sa atin, prone tayo sa pagkakamali, guys, because we also are human. Di ba? Ngayon, yung iba kasi, kapag nagkamali, mas pinipili nila yung pagkakamali. That's why maraming single mom na nag-exist ngayon sa mundo. Di ba? Kasi nagkamali, natukso. Pinili nila yung pagkakamali, hindi nila pinili maging tama yung mali. Ngayon, kung nagkamali ka, isip patunayan mo yung sarili mo na itama mo yung pagkakamali mo para ikaw yung buhay na patunay na may totoong tao na nagbabago. Di ba? Hindi yung pag nagkamali ka, pipiliin mo na lang talaga yung pagkakamali mo. Tama ka naman Kasi- doon, may mga ganun talaga. Ganito kasi yung sitwasyon yan. Mas masarap sa pakiramdam na na-experience mo yan tapos na kaya mo siyang iwasan. 'Di ba? Tapos may share mo sa iba, wag mong subukan yan. Kasi kapag nandyan ka na sa sitwasyon yan, sa sitwasyon na yan, pasalamat ka kung makakaligtas ka. Paano kung hindi? 'Di ba?
Kasi ako guys, na-experience ko sa totoong buhay. Diba? Sobrang sakit sa ulo. No? Ang hirap bumangon, ang hirap patunayan sa sarili. Sinasabi ko sa inyo guys, ang hirap ibalik yung dating ikaw. Hindi ibalik kung ano yung ugali mo, no? Ibalik yung tiwala ng tao. Yun yung pinakamahirap dyan. Kasi, bago mo maibalik yun, hindi mo makukuha yun sa sorry. Hindi mo maibabalik yun na sabihin mo na, hindi, wala akong mali, tama ako. Hindi mo maibabalik yun, kailangan mo araw-araw pagtrabahuan yun. Yun. Pag naibalik mo yun, congrats. Nagbago ka. Naniwala na sila sa'yo. Pero yun, ngayon, kung nakagawa ng pagkakamali, wala kang ginawa, wala ka. Mahina ka, di ba? Tama. Kaya hindi lahat ng, kumbaga, hindi lahat ng nagkamali, masama. Kasi, pag nagkamali ka, may choice ka dun eh. Di ba? Ibig sabihin nun, kaya nga di ba, kapag nagkamali ka, may choice ka, ano, tutuloy ka ba o hindi? Yung choice na yun na yung choice mo para ituwid mo yung pagkakamali mo, ito yun ang pagbabago mo. Di ba? Ngayon, yung choices mo na yun, chinoice mo pa rin yung pagkakamali, pinili mo rin yun na doon ka pa rin sa mali. Wala. Wala kang ano, wala yung willingness na gusto mong magbago. Pinanindigan mo eh. Hindi ko pinopromote na dapat magkamali tayo lahat, guys. Oo. Hindi, sinishare ko lang din kung gaano kahirap yung sitwasyon. Kasi guys, hindi lang hindi lang feelings, hindi lang trabaho ko. Lahat sa akin naapektuhan. Relasyon ko sa pamilya ko, lahat. Ang grabe yung pagtrabaho ko para lahat maging okay lahat. Pag na-experience ko guys, baka mabaliw kayo. Hindi ko sinasabi guys na ako perfecto. Bakit may ganito? Kasi na-experience namin, na-experience ko. Di ba? Mas maganda kasi makipag-usap dun sa taong may karanasan kaysa walang karanasan eh. Mahirap kasi bumuo ng kwento. Mas maintindihan ka nila eh. Kasi yung iba nakakapagsalita lang naman kasi hindi pa nila naranasan. So, yun lang. Thank you. Thank you so much, bossing. Ay, boss. Alam mo na yung sinabi ni Miss JM? Oo. Okay. Sabi Sige, forward ko sa Copy, bossing. Thank Sige. you, bossing. Janeline, ingat. Bye. Boss, thank you. Bye.